Lumitaw ang Task Force 373 sa isa sa pinakamahalagang yugto ng transisyon sa digmaan sa Afghanistan. Matapos ang mga pag-atake noong Setyembre 11, 2001 naglunsad ng Estados Unidos ng mga operasyong militar upang buwagin ang Al-Qaeda at patalsikin ang rehimen ng Taliban na nagbigay ng kanilang kanlungan. Pagsapit ng Disyembre, 2001 bumagsak ng pamahalaan ng Taliban at nagsimulang mabuo ang isang bagong balangkas pampolitika ng Afghanistan. Ngunit ang inakala noong mabilis na tagumpay ng militar ay mabilis ding nauwi sa isang masalimuot na insureksyon. Sa pagitan ng 2002 at 2004 muling, nagtipon-tipon ang mga elemento ng Taliban sa kanayunan ng Afghanistan at sa kabila ng hangganan. Sa mga tribong rehiyon ng Pakistan, ginamit ng mga pinuno ng mga rebelde ang matagal ng ugnayan ng mga tribo, kakayahang tumawid ng hangganan at mga lokal na hinaing. Dumarami ang pag-atake laban sa mga opisyal ng Afghanistan, internasyonal na puwersa at infrastruktura at mas sopistikado at nakamamatay na ang mga improvised explosive device. Ang mga suicide bombing na dati bihira sa Afghanistan ay naging paulit-ulit na taktika. At pagsapit ng kalagitnaan ng 2,000 S ang karahasan ay labis na tumindi sa mga lalawigan sa timog at silangan. Ang mga unit ng militar ay maaaring magrunda, maglinis ng baryo at magtanggol ng pangunahing kalsada. Ngunit kadalasang buo pa rin ang mga network ng mga lider rebelde. Ang pamumuno ng Taliban ay binubuo ng aninong gobernador, administrador ng distrito, gumagawa ng bomba at tagapagpadali ng lohistika. Kaunti lang ang epekto ng pagtanggal sa mga karaniwang sundalo sa paghadlang ng mga plano at napagtanto ng mga Amerikanong tagaplano na ang paghina ng liderato ay maaring magdulot ng hindi inaasahang epekto sa operasyon. Ang estratehikong lohikang ito ay nakatuon sa pagtutok sa mga individual na itinuturing na mahalaga sa kakayahan ng mga rebelde at ito ang tumulong sa pagbuo at pagpapadala ng Task Force 373. Maligayang pagdating sa Wars of the World. Pagsapit ng 2005 at 2006, lalong tumindi ang mga debate sa loob ng militar at komunidad ng intelihensya ng United States tungkol sa pinakamabisang paraan ng pamamahala sa lumalaking insurhensya. Ang kontra-insurhensyang doktrina ay nakatuon sa seguridad ng populasyon, pagpapatupad ng reforma at pagtataguyod ng lehitimong pamumuno. Samantala, binigyang diin ng kontra-terorismo ang tumpak na pag-atake sa mahalagang target. Ang Task Force 373 ay kumakatawan sa pagsasanib ng dalawang pamamarang ito, ngunit mas pinaboran ang intelligence-driven na modelo ng kontra-terorismo na pinino sa Iraq. Sa Iraq, ang United States Special Operations Forces ay bumuo ng mabilisang cycle ng pagtukoy ng target gamit ang real-time na signal, intelihensya, human source at surveillance drone para sa mabilis na pag-atake sa lupa. Ang pangunahing prinsipyo ay simple. Ang mga network ng mga rebelde ay gumagana na parang magkakaugnay ng mga sistema. Sa mabilis at paulit-ulit na pagtanggal ng mga mahalagang bahagi, mababawasan ang kakayahan ng network na magkoordina ng malalaking operasyon. Ang Afghanistan mismo ay nagdala ng kakaibang mga hamon. Ang mabatong lupain nito, kalat-kalat na populasyon at malalim na pagkakaugat ng mga rebelde sa lokal na istrukturang panlipunan ay nagpadagdag ng komplikasyon sa mga operasyon. Naniniwala ang mga tagaplano na ang pagtutok ng presyon sa mga target ay maaaring magpababa ng pag-atake at magbukas ng oportunidad para sa mas malawak na pagpapatatag. Ang Task Force 373 ay kumikilos sa ilalim na otoridad ng Joint Special Operations Command o Joint Special Operations Command na nagsilbing sentrong tagapag-ugnay para sa pinakasensitibong mga misyon ng espesyal na operasyon ng Estados Unidos. Kilala ang Joint Special Operations Command sa pagsasama-sama ng mga piling unit na may mataas na kakayahan sa intelihensya na nagbibigay ng balangkas ng pamumuno kung saan kumikilos ang Task Force 373.
Ang task force na ito ay hindi isang permanenteng unit. Bagkus, isa itong pinagsamang formasyon na kumukuha ng mga tauhan mula sa iba't ibang espesyal na unit ng misyon, mga detachment ng abyasyon, mga selula ng intelihensya at mga support team. Ang mga analyst ay isinama sa mga operator na napapadali ng mabilisang palitan sa pagitan ng pangangalap ng intelihensya at pagsasagawa ng operasyon. Ang integrasyong ito ay nagbigay daan sa mabilisang pagsusuri ng mga bagong nakuhang datos tulad ng mga cellphone, dokumento at mga biometric record. At nagbigay ito ng agarang puna na maaaring magamit sa mga susunod na target. Ang operational model ay nakatuon sa pagiging lihim at bilis. Natukoy ang mga target sa pagsasanib ng iba't ibang daloy ng intelihensya. Pag naabot ang tamang kumpiyansa, naghahanda ang tagaplano ng assault package, kinokordina ang aviation asset at binibigyan ng briefing ang ground team. Maaring ilunsad agad ang mga misyon matapos ang pinal na pag-apruba na nagpapakita ng sama-samang pagsisikap na mauna sa mga kilos at pagbabago ng mga rebelde. Sa pinakapuso ng mga operasyon ng Task Force 373 ay isang classified na dokumento ng target na tinatawag na Joint Prioritized Effects List o Joint Prioritized Effects List. Tinutukoy ng listahang ito ang mga individual na itinuturing na mahalagang tauhan sa mga aktibidad ng Taliban o Al-Qaeda, kabilang ang iba't ibang personalidad mula sa mga mataas na komandante at shadow governors hanggang sa mga gumagawa ng bomba, tagapondo at mga tagapamagitan na mahalaga sa paggalaw ng mga tao o armas. Ang pagpasok sa Joint Prioritized Effects List ay dumadaan sa masusing beripikasyon ng intelihensya. Nangalap ng impormasyon ang mga analyst sa pamamagitan ng mga na-intercept na komunikasyon, ulat mula sa mga informante, aerial reconnaissance, nakuhang mga materyales at biometric databases. Dumaan sa pagsusuri sa military chain of command ang mga iminungkahing target para matiyak ang pagsunod sa patakaran ng pakikidigma at legal na pamantayan sa armadong tunggalian. Karaniwan, inuri ang mga target ayon sa antas ng kanilang prioridad. Ang mga prioridad na individual ay kadalasang direktang kasali sa pagpaplano ng malalaking pag-atake o pamamahala ng cross-border logistics. Maaaring gumanap ng mahalagang papel sa operasyon ang mga nasa mababang antas sa ilang distrito. Mahalaga, ang listahan ay hindi permanente, maaaring magdagdag o magtanggal ng mga pangalan. Habang umuunlad ang mga pagtatasa ng intelihensya, ang pagpili sa pagitan ng pagdakip o pagpatay ay nakadepende sa konteksto. Kung maaari, nakatuon ang mga misyon sa pagdakip ng pinaghihinalaan para mainteroga dahil makakatulong ang mga detainee, magbigay linaw sa network, pinagkukunan ng pondo at paparating na operasyon. Gayunpaman, kung ang target ay nagdulot ng agarang banta o piniling lumaban, maaaring ituring na kinakailangan ang paggamit ng nakamamatay na puwersa. Ang bisang Task Force 373 ay labis na nakaasa sa tuloy-tuloy na pagsasanib ng intelihensya at mga signal. Mahalaga ang papel ng intelihensya sa pagsabat ng komunikasyon ng mga lider rebelde habang mga impormante ang nabibigay ng impormasyon sa tagpuan at safe house. Ang mga unmanned aerial system ay nagmamasid sa mga pattern ng galaw at ginagamit ang mga biometric database upang tiyakin ang pagkakakilanlan. Ang prosesong ito ng pangangalap ng impormasyon ay sumusunod sa isang pare-parehong siklo na kadalasang tinatawag na hanapin, tukuyin, tapusin, gamitin at suriin. Sa simula, tinutukoy ng analyst ang posibleng target tapos tinitiyap ang lokasyon at gawain ng individual. Pagkatapos noon, isinagawa ng mga operator ang misyon. Ang mga materyales na nakolekta sa operasyon ay ginamit para sa karagdagang impormasyon. Sa huli, nirepaso ng analyst ang impormasyon para suportahan ang patuloy na pagtukoy ng target. Ang bilis ng siklong ito ay napakahalaga sa kabuuang estratehiya. Madalas lumipat ang mga pinuno ng mga rebelde sa iba't ibang mga compound at baryo, kaya kahit kaunting pagkaantala, kahit sa loob ng 24 na oras ay maaari magpasira ng bisa ng impormasyon. Sa pamamagitan ng pagsasama ng pagmamanman, pagsusuri at direktang aksyon, nagawa ng Task Force 373 na mapanatili ang tuloy-tuloy na presyon sa pamunuan ng mga network ng rebelde. Karamihan sa mga operasyon na isinagawa ng Task Force 373 ay naganap sa ilalim ng dilim ng gabi gamit ang gabi bilang taktikal na kalamangan upang mapahusay ang pagtatago at makamit ang sorpresa laban sa mga kalabang target.
Nadadala ang mga helicopter ng assault team sa liblib o hirap marating nga lambak, compound ng agrikultura at bulubunduking lugar para mabawasan ang presensya at ingay nila. Sa ilang pagkakataon, ang mga ground convoy ay palihim na lumalapit sa mga tinarget na lokasyon, gumagamit ng mga iwasang galaw upang hindi matukoy ng mga kalabang tagamasid o mga signaling device. Pagdating nila, agad nagtayo ang assault team ng matibay na perimeter para maiwasan ang posibleng pagtakas ng target o kasamahan nito. Ang mga entry team ay sumira ng mga pinatibay na pinto o pader gamit ang mga mechanical na kagamitan o pampasabog upang matiyak ang mabilis na pagpasok. Pagpasok sa loob, maingat na nilinis ng mga operator ang bawat kwarto, inuuna ang kaligtasan ng sibilyan at kinukumpirma ang target. Pinaghiwa-hiwalay at sinigurado ang mga tao para mabawasan ang panganib at gumamit ng biometric device para mabilis makumpirma ang pagkakakilanlan. Tinitiyak na walang inosenteng madetene nang hindi kailangan. Samantala, nagsimula ng mangolekta ng mahalagang intelihensya ang mga espesyal na kuponan para sa sensitibong pagsisiyasat kabilang ang mga dokumento, elektronikong kagamitan at iba pang bagay na makakatulong sa mga susunod na operasyon. Ang mga misyong ito, bagamat masalimuot at eksakto, ay idinisenyo upang matapos agad. Ang matagal na palitan ng putok ay nagdulot ng mas malaking panganib sa mga sibilyang malapit at banta sa mga puwersang umaatake. Kahit maingat ang pagpaplano, hindi naging maayos lahat ng operasyon. Minsan, hindi kumpleto o hindi tama ang mga ulat ng intelihensya at may mga pagkakataon na nakatakas ang mga target dahil nakaalis sila ilang sandali bago dumating ang grupo. Bukod pa rito, anumang armadong paglaban ay maaring lumala agad na lalo pang napapahirap sa operasyon. Karaniwan sa Afghanistan, malalaking pamilya ang nakatira sa mga compound kaya madalas nadadamay ang maraming sibilyan sa mga pagsalakay sa gabi. Ang mga hadlang sa wika ay nagdagdag pa ng isa pang antas ng komplikasyon sa mga pagsisikap sa komunikasyon na nagpapahirap sa parehong pag-aayos ng mga tao at pagpapalaganap ng mga utos. Kahit mahigpit ang disiplina sa operasyon, ang biglaang sapilitang pagpasok sa gabi ay maaari magdulot ng takot at sama ng loob sa mga residente, nag-iiwan ng kawalan ng tiwala na makakaapekto sa susunod na pakikisalamuha. Malaki ang naging impluensya ng heograpiya ng Afghanistan sa mga operasyon ng Task Force 373. Ang mabato at bulubunduking lupain ay naglimita sa galaw, kaya kailangan ng eksaktong abyasyon para makagalaw ng epektibo. Ang makikitid na lambak at magkakahiwalay na baryo ay nagbigay ng maraming taguan sa mga rebelde, habang ang mga irigasyon at gusaling sakahan ay nagdagdag pa ng mga lugar na pagtataguan. Ginamit ng mga rebelde ang lokal nilang kaalaman para makaiwas madiskubre. Kadalasan silang nagtayo ng mga ligtas na bahay sa mga komunidad na sumusuporta o sa lugar na kaunti ang bantay ng gobyerno. Ang mga rutang tumatawid sa hangganan ay nagpadali rin sa paggalaw ng mga lider sa pagitan ng Afghanistan at Pakistan. Upang matukoy ng tama ang mga partikular na individual sa ganitong komplikadong mga lugar, mahalaga ang detalyadong intelihensya. Bagaman kayang ipakita ng mga larawan mula sa himpapawid ang ayos ng isang compound, nananatiling hamon ang makumpirma ang presensya ng isang tiyak na target. Kahit ang mga misyong mataas ang kumpiyansa ay puno pa rin ng kawalang katiyakan na nagpapakita ng hirap sa aktwal na operasyon. Ang Task Force 373 ay gumana ng iba kumpara sa mga karaniwang unit sa loob ng International Security Assistance Force o International Security Assistance Force. Habang ang International Security Assistance Force ay nakatuon sa pagpapanatili ng seguridad ng populasyon, pagsusulong ng mga inisyatibo para sa kaunlaran at pagsasanay ng mga puwersang Afghan, ang Task Force 373 ay kumilos sa ilalim ng mas mahigpit na estruktura ng pamumuno. Karaniwan, hindi ganap na ibinabahagi ang detalye ng misyon sa mga kaalyado, kaya napoprotektahan ang intelihensya pero minsan nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Kadalasan, natatanggap lang ng mga lokal na commander ang mga update matapos ang mga raid, kahit sila ang may responsibilidad sa pakikipag-ugnayan sa komunidad. Bukod pa rito, nagpahayag ng pag-aalala ang mga lider pampulitika ng Afghanistan tungkol sa soberanya at mga epekto sa lipunan ng mga operasyon sa gabi. Sa paglipas ng panahon, unti-unting sumama sa mga raid ang puwersa ng espesyal na operasyon ng Afghanistan.
Kasama sa pagpaplano at operasyon ang mga komandong Afghan habang nagbigay naman ng intelihensya at suporta sa himpapawid ang mga Amerikano. Idinisenyo ang pagbabagong ito para palakasin ang kakayahan ng mga Afghan at tubunan ang sensitibong isyung politikal kahit may ilang rehiyon na nananatiling may pananaw ng dayuhang pamamayani. Sa kabila ng mga pagsisikap na mabawasan ang pinsala, may ilang mga misyon na isinagawa ng Task Force 373 na sa kasamaang palad ay nagdulot ng pagkasawi ng mga sibilyan. Sa ilang mga engkwentro, gumamit ng suportang putok tulad ng mga rocket bilang tugon sa paglaban. Paminsan-minsan, nagkakaroon ng malungkot na resulta dahil sa maling pagkakakilanlan o maling impormasyon. Ang mga insidenteng ito ay nagbunsod ng masusing pagsusuri sa patakaran ng tinarget na pagpatay. Ayon sa mga kritiko, ang pagkamatay ng sibilyan ay napapahina sa kontra-insurhensya na layuning protektahan ang lokal na populasyon at magpatatag ng lehitimasyon. Maging ang mga hindi sinasadyang biktima ay nagagamit ng mga rebelde sa propaganda at nagpapahina ng tiwala sa mga autoridad ng Afghanistan at internasyonal na puwersa. Ang mga sumusuporta naman sa mga aksyong ito ay naniniwala na ang mga tumpak na pagsalakay ay mas tiyak at mas maingat kaysa sa malawakang pambobomba o malawakang pag-aresto. Binibigyan din nila ng mga operasyon na isinasagawa sa loob ng itinatag na mga legal na balangkas at sumusunod sa mga alituntunin ng pakikidigma. Noong 2010 napunta sa sentro ng atensyon ang mga lihim na aktibidad ng Task Force 373 ng mailantad ang mga classified na ulat sa labanan na inilabas ni Chelsea Manning at kalaunan ay inilatala ng WikiLeaks bilang bahagi ng Comprehensive Afghan War Diary. Kasama sa mga dokumentong ito ang libu-libong ulat mula sa field. Ang ilan ay naglalaman ng detalye ng mga partikular na misyon na isinagawa ng task force. 373 isang unit na kilala sa mga target na operasyon laban sa mga mataas na halagang insurgent sa Afghanistan. Ang mga pagbubunyag na ito ay nagbigay ng hindi pa nagagawang pagtingin sa masalimuot na detalye ng mga operasyon ng makabagong militar na inilalantad hindi lamang ang mga taktika na ginagamit ng mga Special Operations Forces kundi pati na rin ang lawak at dalas ng mga target na aksyong ito. Ang biglang dami ng impormasyong ito ay nagpasimula ng mahahalagang internasyonal na talakayan tungkol sa tamang balanse ng pambansang seguridad at mga prinsipyo ng transparency at pananagutan sa makababong digmaan. Nagbunsod ito ng mga agarang tanong tungkol sa ethical na implikasyon ng mga drone strike at iba pang anyo ng target na pagpatay. Hinimok nito ang mga gumagawa ng pulisya na isaalang-alang ang mas malawak na epekto ng mga estratehiyang ito sa bansa at pandigdigang antas. Para sa mga historiador, naging mahalagang pangunahing sanggunian ang mga nalik na dokumento na nagdudokumento ng mga taktikal na realidad ng militar at nagpapalalim sa pag-unawa sa masalimuot na sigalot sa Afghanistan. Kasabay nito, napansin ng mga nasa posisyon ng kapangyarihan ang nakakabahalang kahinaan sa loob ng mga digital na sistema ng impormasyon. Diin ang pangangailangan ng mas mahigpit na cybersecurity para maprotektahan ang sensitibong datos ng militar laban sa susunod na pagtagas. Hanggang ngayon, ramdam pa rin ang epekto ng mga pagtagas na humuhubog sa diskusyon tungkol sa pakikidigma sa digital na panahon. Ang Task Force 373 ay isang kilalang halimbawa ng tumpak na pakikidigma sa panahon pagkatapos ng Siyam Labing Isa. Ipinapakita nito kung paano pinagsasama ng makabagong militar ang pagmamanman, intelihensya, biometrics at mabilisang tugon para labanan ang mga kalabang konektado sa network. Ang pag-atras ng mga puwersa ng United States at ang pasunod na pagbagsak ng pamahalaan ng Afghanistan noong 2021 ay nagpasimula ng panibagong pagsusuri sa 2 dekada ng estratehiyang militar. Naniniwala ang ilang analista na ang tuloy-tuloy na aksyon kontra terorismo ang pumigil sa Afghanistan na maging sentro ng transnasyonal na teroristang operasyon noon. Sa kabilang banda, may mga nagsasabi na bagamat may mga taktikal na tagumpay, hindi nito natakpan ang mga pangunahing pagkukulang sa politika at institusyon. Mula sa pananaw ng kasaysayan, ang Task Force 373 ay sumisimbolo sa parehong lakas at kahinaan ng digmaang pinangungunahan ng intelihensya. Ipinapakita nito ang tiwala sa pagsasama ng datos at mga operasyong nakatutok sa target. Ngunit, inilalantad din ito ang mga ethical na komplikasyon ng pagsasagawa ng mga lihim na misyon sa loob ng mga sibilyang lugar.
Ang kwento nito ay hinabi sa mas malawak na kasaysayan ng tunggalian sa Afghanistan, isang digmaan na naapektuhan hindi lang ng mga taktikal na labanan kundi pati na rin ng mga hamon sa pamamahala, dinamika ng rehiyon at ang patuloy na pagsusumikap na gawing pangmatagalang katatagang pampulitika ang eksaktong galaw ng militar. Ang Task Force 373 ay nananatiling mahalagang bahagi sa kwento ng kontraterorismo sa ika-21 siglo. Sumasalamin sa tensyon sa pagitan ng pagiging lihim at pananagutan, agarang pangangailangan sa seguridad at pangmatagalang lehitimasyon, pati na rin ang mga pangako at hindi tiyak na resulta ng eksaktong bigmaan. Maraming salamat sa panonood ng ating video ngayon. Kung nahanap mong kapakipakinabang ito, paki-like o mag-iwan ng komento sa ibaba. Lahat ng aming nilalaman mula sa pananaliksik at pagsulat ng script hanggang sa pag-edit at pagsasalaysay ay ganap na gawa ng tao, walang paggamit ng AI. Kaya kung gusto mong suportahan ng aming channel, mag-subscribe ka na at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kapag may bagong Wars of the World na video. Maraming salamat sa panonood.